Alright, another proof na itong Davao City ay ito mga Duterte dito sa Davao City ay hindi sila basta-bastang nag-a-approve ng mga building permits, business permits kapag ka ito ay makitaan no ng paglabag sa mga safety measures and safety protocols dito sa Davao City. So yan, for example, sa lahat ng mga building ho dito sa Davao City so far, ito pala yung nakikita ko na napakanipis. Manipis siya means ano ba no, hindi siya kagaya sa Vivaldi Residences, hindi siya kagaya sa Ion Tower na yung mga gusali niya is na ano, makapal ba no, makapal, very thick ang kailang ano, ang texture, hindi yung ano, yung lawak ba no, lapad ng kailang ano, ng kailang gusali. So ibig sabihin yung talagang napakadaming pundasyon ho nun, pero ito siya parang paano na siya, pa-flat lang siya ba no? Para siyang cellphone, ganun. Manipis, pahaba, pataas, pero napaka-solid. So napakalasong lindol na yon. Isa to talaga sa iniisip ko dati na ano kayang nangyari sa Paragon Davao. Ito ay Paragon Davao or ano siya, sa Cebuland Master ang may-ari ho nito, ang developer. So Paragon Davao ang tawag or Davao Paragon. So Davao Paragon ang tawag. Pero siyempre may dumaan na labas oh. So itong ano bagoong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Oh. Although thank you pa rin naman. Maraming salamat din Bongbong Marcos kasi meron tayo. Hindi ako sure ha kung ito bang status ng bagong labas ato ay free or ano siya, walang bayad or may bayad. I don't know no. So I think libre lang siguro sa sakay nito, which is maganda siya kung ganon. So luma man siya o bago, tinipid man tayo o hindi, ang mahalaga din meron. So grateful din naman tayo kahit paano no, marunong tayo magpasalamat. Ayun no, so na-distract tayo dun sa labas ni BBM. Anyway, so ayan, Paragon Davao. So isa yan sa proof na talagang ang Davao City is hindi ka basta-basta ang mga Duterte dito na mag-approve ng business permit or mag-approve no, ng permit ng hindi basta-bastang dumadaan sa matinding pagsusuri at pagsisiyasat. Di ba? Butas ng karayon, dadaanan mo dito sa Davao City kung ikaw ay isang private sectors. At siyempre makapagpatunay dyan yung mga ano natin, yung mga investors dito sa Davao City na nagtayo ng kailang mga gusali. So yan ang sinasabi ko sa inyo ha, na manipis siya. Manipis siya na ibig sabihin hindi siya flat ba flat. Hindi manipis siya ano ha, yung substandard, kundi flat siya. So yan ay isa sa mga pruweba talaga na napaka masusi itong mga ano natin, official ng Davao. Hindi lang si Mayor Basilio Duterte maging kanyang mga konseho. Talagang pinag-isipan nila na maayos, ng mabuti para talaga sa welfare and the safety ng mga mamamayang Davaoenyo. Labas ulit no. So daming labas. Ngayon pa lang nakita ko na may nakita na ako na mga siguro 10. So yun o, diba, ano siya, malapad lang. So proof and evidence yan na mga Duterte hindi sila papitex-pitex gumawa yung talagang okay sige pwede na yan, pasok na, walang gano'n no, non-negotiable pagdating sa ano, ang pagdating sa safety ng mga Davaoenyo. So yun talaga iniisip ng mga pamilyang Duterte mula kay Tatay Digong. Hindi ko lang masabi dun sa kailang ama, pinakalolo na si Vicente Duterte kasi hindi ko na maalabutan siyempre. Pero pagdating kay Tatay Digong, yan, I can attest to that na talagang advocacy talaga nila and the main priority yung safety ng kababayan. Hindi naman kami magiging safest city in the Philippines, number 2 safest city in Southeast Asia kung hindi priority ng mga Duterte ang safety ng Davao. At nung naging presidente sa Tatay Digong, hindi lang ng Davao kundi maging ng buong Pilipinas, diba? Kaya nilabel niya no, drug war, kasi isa talaga sa nakapagpasira ng pamilyang Pilipino yung pagdodroga. Once makatikim na yan, hirap nang makalabas, tapos magiging ano ka na, hindi ka na productive, destructive ka pa. Oo, lahat ng pwede. Dami ko kakilalang ganyan na may hitsura, may talino, nakapag-aral, pero nung nalulong wala na. Laptop, motor, lahat na lang no, rice cooker, lahat na ng mga meron sa bahay nila nagbibenta. Hindi lang binenta na perang kapalit, kundi parang barter ba. Yung kaldero, yung ano, yung rice cooker. Yung rice cooker binabarter nila sa bato. Oo. Anong klaseng bato? Diamante.
Pero hindi ako sigurado ha kung ang bato ba ay, ang diamante ba ay isang uri ng bato. Anyway, so you know, Davao City. Safety is the main priority ng ating mga leader na mga Duterte. So proof of evidences, niyanig ang Davao ng 7.4 magnitude but still standing o naka-withstand yung ating mga high-rise buildings dito sa ganong kalakas na pagbayo ng pagdalaw ng tectonic plate. Kasi nga hindi papitiks-pitiks itong ating mayor sa Davao City. Talagang trabaho kung trabaho. Citadines, paano babasahin yan? Citadines. Basta yan ay ano, gawa ni Paragon Davao, Cebu Landmaster, anong mamayari. Cebu Landmaster, meron silang 3 proyekto sa Davao, no? Meron silang doon sa may LPO, eto, tsaka sa may Davao Global Township. So, hindi sila, parang sila yung nakipagpaligsahan sila sa kay Ayala, Ayala Land. Ano sa tingin nyo? Ano masasabi nyo dyan ng mga hater ng mga Duterte? Awa pa rin ba ng Diyos ang dahilan? Bakit ganyan ang ano namin dito? Mga building, hindi nasisira sa lindol. Puwera Osog, Purya Buyag, Purya Pangante. Bakit ganyan? Kasi nga, hindi maliban sa awa ng Diyos. Talagang, yan nga, sa awa ng Diyos kasi binayaan ng magagaling na mga leader ang Davao City. Binayayaan kami dito ng mga honest to goodness, no? At hindi makasarili ng mga politician, hindi makasarili ng mga head officials namin dito. So pag trabaho, pag bawal, pag hindi pwede, di talaga pwede. Ganon, no? So iiyak na ang iiyak, masaktan na ang masaktan, no? Magreklamo na ang magreklamo, basta wala sila ibang main priority kundi safety ng kailang mga constituents, kababayan, ng mga tao lahat. Botante man ang lugar o hindi, dayo man o hindi, local man o hindi, basta kay Pilipino, basta kay tao, kahit foreigner, no? Siyempre, kilala ba naman ang Pilipinas sa isa sa pinaka-hospitable na bansa sa buong mundo, tapos may ganyang lugar, no, na ang iniisip lang ay ang local, no? Welfare ng mga local sila, mga citizens, siyempre maging mga dayo, no? Kasi kasiraan din yan sa ating reputasyon bilang magandang syudad kapag hindi rin kasama ang mga foreigner para napangalagaan, protektahan ng ating mga Duterte family sa Davao City. So lahat yan, no, walang pinipili. So yan lang, Davao City, no, the best, maganda, astig, Duterte, sa kalam, walang makatalo, walang makakahigit, walang makapantay. The best. Salamat pa rin na PBBM. Still thankful pa rin, please. Feeling blessed pa rin kami dito. So kahit pa yun, kita mo yung bulok-bulok na yung ano, mga unit. Samantalang si Saldico, Martin Romualdez, brand new na Gulfstream, no, mga private plane, mga yate, mga luxury cars. Samantalang dito sa Davao City na 500 billion na higit yung namin contribution sa aming sa ating national GDP. Pero yan lang yung binalik. Ayan, BBM. Samantalang kung makapag kayo, birthday party, no, Christmas party, 100 milyon.